as we welcome the new president, we also challenge him to really stand up for the rights of the people and the youth. Tayo ay punong-puno ng pag-asa na hindi katulad ni Aquino, siya ay buong-buong susuporta doon sa laban natin para sa libreng pampublikong edukasyon sa lahat ng antas. Yan ay may 4 na punto na kailangan natin gawin. Unang-una, yung pagtigil sa taunan na pagtataas ng tuition and other school fees sa mga eskwelahan, pagpapabasura sa pangongolekta ng other school fees sa mga eskwelahan, mas mataas na pondo para sa pampublikong edukasyon, at panghuli, yung pagbabasura sa mga policies ng commercialization at deregulation sa ating education system. Higit pa na hamon namin yung pagre-review sa K-12 program na sa tingin natin sa ngayon, mukhang yung 2 taon natin ay hindi magiging value-adding, walang pakinabang ang mga estudyante kung mananatili na nandyan ang shortages natin sa classroom books at teachers. Bukod dyan, malaking bahagi ng mga kabataan natin ay mga manggagawa. Kaya pangunahin din natin sinusuportahan yung laban sa kontraktualisasyon. Dapat hindi mapang-api at mapansamantala yung mga patakaran para sa ating mga manggagawa. Malaking bahagi din ng kabataan ay mga magsasaka at manggagawang bukid. Kaya panahon na upang magpatupad ng tunay na reforma sa lupa. At ang hamon namin sa mga kabataan bilang pag-asa ng bayan ay buong-buo na ialay ang kanilang mga talino, talento at husay para sa bayan at makipagtulungan sa administration na humubog ng magandang bukas para sa ating lahat.